Hello po, magandang umaga sa ating pong lahat. Mula tayo nararito po sa ating programang Letter from Our Lover. Mga kaibigan, ang pamagat na mensahe na dadalhin ko po sa inyo ay napaka-practical at talaga naman pong kaing-gaing ganyan at very inspiring. Be contented, makontento, na kinuha ko po sa 1 Timothy chapter 6 verse 7 to 8. Ganito po ang sinasabi ng NIV version. For we brought nothing into the world and we can take nothing out of it. Verse 8, but if we have food and clothing, we will be content with that. Tagalog, unang Timoteo, kabanata 6, talata 7 hanggang 8, magandang balita, Biblia version. Wala tayong dalang anuman sa sanlibutan at wala rin tayong madadala pag alis dito. Kaya dapat na tayo masiyahan kung tayo may kinakain at dinaramit. So, lagi po pinagpapala ng Diyos ang kanyang salita. Tayo po saglit na manalangin, Lord. Basbasan niyo po kami ngayong umaga. Patuloy ka namin tinataas, pinaparangalan. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Glory to Jesus, glory to God. Ang ating text ngayon umaga ay nagtuturo ng kakontentuhan o contentment sa buhay. This verse urges believers to be satisfied with basic necessities. Kung mayroon tayong kinakain at dinaramit, pasalamatan natin ang ating Panginoon. At masiyahan tayo kung mayroon tayo nitong dalawang ito. Yan po ang sabi ng ating verse ngayong umaga. Ngunit alam nyo po, hindi lamang pong pagkain, hindi lamang pong damit ang patuloy sinusupply ng Diyos, kundi yung ating mga tinitirahan, nakatira tayo sa magaganda at maayos sa mga tahanan, ang latang iyan ay buhat sa ating Panginoon. Ngunit gusto ng Lord na wag natin lang doon i-focus ang ating mga buhay sa mga material na mga bagay o yaman, kundi sa mga bagay spiritual which is more valuable. Prioritize our relationship with God and find joy and satisfaction. Makilala ang Diyos at lumago sa kanyang salita. Ang pinakamalaga po, nakakakilala tayo sa ating Panginoon, meron kang matibay, malalim na relasyon sa ating Panginoon, na ang kasiyahan mo, ang kagalakan mo ay nasa Panginoon Diyos. Ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking kapakinabangan. Find true gain in godliness and contentment rather than in material possessions. Dahil ang yaman ng mundong ito ay mawawala at panandalian. Kaya, kung ano ang meron tayo, makontento tayo. Yung iba naghahangad ng sobra-sobra. Meron na, hihingi pa. Hindi makontento. Alam niyo po, yung verse natin ngayon umaga ay sabi doon, yung mga yaman ng mundong ito ay mawawala, kaya huwag tayo dyan magpakagaling at magpakalulong. Sapagkat dumating tayo sa mundong ito nang wala tayong dala at aalis din tayo sa mundong ito nang wala tayong mabibit-bit ika nga. Tandaan niyo po ba yung Hebrews 13:5? Ang ganda po ng verse na yon. Isang napakagandang pangako ng Lord sa atin. Sabi doon, huwag kayo magmukhang pera. Dahil hindi ko kayo pinababayaan, hindi ko kayo iniiwanan. Ang gandang pangako ng Lord sa atin, na kapag titinang lang natin ang ating buhay spiritual, ang buhay natin ng mga mananampalataya, kung makukontento lang tayo, masaya pang buhay. Ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan. Ang buhay talaga natin ay nasa ating Panginoon. Kaya pasalamatan natin kung may mga kinakain tayo, iniinom, dinaramit, mayroon tayong mga magagandang tirahan, ang lahat ng iyan ay buhat sa ating Panginoon. Kaya, encourage po tayo ngayon umaga. Huwag tayo magpakalulong, magpakayaman sa mundo ito. Ang lahat ng iyan ay mawawala at panandalian lamang. Ang mahalaga pa rin po, yung magkaroon tayo ng relasyon, kilala natin ang ating Panginoon na pinagmumulan ng ating buhay. So maraming salamat po, naway pinagpala ang mga salita ito sa atin. So tayo po yung manalangin, Lord, basbasan niyo po ang mga salita namin na pakinggan. Turuan mo kami na makontento kami kung ano meron kami, masiyahan kami, Panginoon, sapagat Lord, hindi niyo naman po kami pinababayaan.
Turuan mo kami na huwag kami magpakalulong, huwag kami masyado magpakayaman sa mundong ito, sapat ang mga yan ay mawawala. Salamat po, ang mahalaga pa rin po ang makilala ka namin at ang aming relasyon sa iyo, aming paigtingin, payamanin. Kaya salamat po, napakabuti mo sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Sa glory to God, so maraming salamat po mga kaibigan. Hanggang sa muli. Shalom everyone. Bye-bye.